Ito ay tunay na kasaysayan at personal kong karanasan. Halos 20 taon na ang nakalipas habang nagtatrabaho pa ako sa isang prestigious survey company sa Pilipinas. Naatasan akong magtungo sa isang liblib na barangay sa Iloilo upang magsagawa ng survey. Bilang isang field supervising anchor, bahagi ng aking trabaho ang mga siwa ng mga interview upang makuha ang kinakailangang datos. Subalit ang barangay na ito ay kilala hindi lamang sa kanilang kultura at pamumuhay, kundi pati na rin bilang pugad ng mga aswang. Kasamang 2 sa aking matatapang na interviewer, bumiyahe kami mula sa aming tinutuluyang lugar sa lungsod patungo sa nasabing barangay. Sumakay kami ng bus patungong munisipyo at nang tanungin kami ng konduktor kung saan ang aming destinasyon, nagbabala siya na dapat may dala kaming pangontra tulad ng asin at kalamansi. Hindi ko maipaliwanag ang halo ng takot at pagkasabik sa aking dibdib. Sa pag-iingat, isinilid ko ang asin sa mga bulsa ng aking 6-pocket na pantalon. Pagdating sa munisipyo, agad kaming sumakay ng tricycle patungo sa barangay. Napansin namin ang pag-aalangan ng driver nang marinig ang aming destinasyon. Binalaan niya kami na siguraduhing makaalis bago lumubog ang araw sapagkat marami na raw ang hindi nakakabalik mula roon. Sa pagkakatanda ko, sinabi niyang mayroon doong mandaragit. Dumadagit daw ito ng mga dumadaan kapag dumadating ang kadiliman. Sa kabila ng babala, itunuloy namin ang aming pakay. Sa mga katulad namin, hindi pwedeng pairalin ng takot. Habang tinatahak namin ang makitid at masukal na daan patungo sa barangay, napapaligiran kami ng matataas na tubo na lampas tao ang taas. Pagdating sa barangay, agad kami nagtungo sa bahay ng kapitan upang magbigay galang at ipaalam ang aming survey na gagawin. Sa loob ng bahay, napansin kong halos lahat ng tao roon ay nakasuot ng itim na salamin, tila umiiwas sa sikat ng araw. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, lumapit sa akin ang isang matanda. Ina pala ito ni kapitan. Ramdam ko ang kilabot nang siya'y lumapit at tila inamoy ako na parang isang aso. Agad siyang sinaway ni kapitan, ngunit nanatili ang kanyang matalim na tingin sa akin. Nang handa na kaming lumisan upang simula ng aming pagbabahay-bahay, bigla akong nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Isang sakit na noon ko lamang naranasan. Napaluha ako sa matinding kirot at hindi ako iniwan ng aking mga kasama. Lumabas ang may bahay ni kapitan at nagsabing, baka nakursunadahan ako ng matanda. Hindi ko maintindihan. Nag-alok siya ng isang inumin mula sa isang bote na may lamang tila itim na dumi ng kambing. Takot akong inumin ito, ngunit sa sobrang sakit, napilitan akong lunukin. Sa isip ko, wala akong pakialam kung bigla akong tumuan ng pangil, buntot o pakpak, basta mawala lang ang sakit. Ilang minuto lamang ang nakalipas at agad ako nakaramdam ng ginhawa. Sinimulan namin ang aming trabaho at hinatid ko ang unang interviewer sa unang bahay. Mga 11:00 na ng umaga yon. Sa isip ko, matatapos naman namin siguro ang survey bago mag 5:00. Total 3 naman kami. Ang bawat interview kasi ay tumatagal ng halos 1 oras, depende pa iyon sa sagot ng respondent, minsan inaabot ng mahigit 2 oras. Ngunit sa sobrang lalayo ng mga bahay na halos 1 bundok ang pagitan ng bawat isa, dapat naming magmadali, kaya kailangan ko na ding tumulong sa interview. Sa aming paghihiwalay, narinig kong may nag-uusap sa isang tindahan. Isang matandang babae ang tinanong kung kamusta na ang kanyang anak. Ang sagot niya, masama pa rin ang pakiramdam at lagay niya. Pero tao naman ang kinain niya, hindi hayop. Napapitlag ako sa aking narinig. Nanginginig akong lumayo, ngunit kailangan tapusin ang aming trabaho. Sa ikalawang respondent, kailangan naming umakyat sa isang burol. Habang nilalakbay ko ang masukal na daan, may nakita akong isang patag na lugar na natatakpan ng dayami. Tila may hukay sa ilalim nito.
Kinilabutan ako at agad na pinuntahan ang bahay kung saan naroon si Mika, ang pangalawang interviewer. Habang paakyat sa hagdan, natanaw ko ang isang matandang gumagapang sa sahig. Tila ba patungo ito kay Mika. Napasigaw ako, ngunit pinilit kong magpakatatag. Doon ay nakita ko ang ini-interview niyang lalaki na may maraming sugat sa katawan. Tila mga taga ng itak sa kanyang kamay at braso. At dahil osyosera ako, tinanong ko siya kung bakit marami siyang sugat. Sabi niya lang na disgrasya siya ng motor sa bayan, pero ang sugat niya hindi parang tulad ng naaksidente. Mahahabang sugat ito. Natapos namin ang lahat ng kinakailangang interview, ngunit papalubog na ang araw. Bawat taong nasasalubong namin ay tinatanong kami kung kaninong bahay kami matutulog. Sa mga oras na yun, wala na ding pumapasok na sasakyan na pwede naming sabayan, kaya takbo, lakad ang ginawa namin para makarating sa pinakamalapit na kalye. Habang naglalakad pabalik, napansin naming may tatlong maiitim at malalaking aso na nakaharang sa aming daanan. Ang mga ito ay tila mas matangkad pa kaysa sa tao kahit nakaupo. Nanginig kami sa takot, ngunit agad kaming kumaripas ng takbo, walang lingon-likod. Hindi namin alam kung paano namin nalampasan ang mga dambuhalong aso. Sa huling sandali sa kalsada, nakita namin ang tricycle driver na naghatid sa amin kanina. Pasigaw niya kaming tinawag, "Dali! Bilisan nyo! Diyos ko, bilisan nyo!" Pagkasakay namin, agad siyang humarurot papalayo. Habang nasa daan, panay ang aming pasasalamat sa kanya. Sabi niya, labis siyang nag-alala dahil marami na raw ang hindi nakabalik matapos pumasok sa barangay na yun. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako, iniisip ko pa rin ang lahat ng nangyari. Totoo nga ba ang aswang? Ano ang mga naranasan namin yun?